Musika, ilang beses na itong tinago sa siguradong paraan pero naukat pa rin. Hindi na ito pwedeng ibalik pa sa libingan ng anak ko. Bakit po may garapon ng asin dyan? Para saan po yan? Mag-iingat ka, Spencer. Si Lolo Rolly no hangasin sa kayong lighter. Musika, may kilala ba kayong mga taong nagbubukas ng mga libingan para makakuha ng mga tuway-tuway ng mga patay? Ang tuway-tuway po ay yung buto sa tuhod ng mga tao. Tulad kasi ng iba, gusto ko ring magbahagi ng kwento at ang karanasan kong ito ay nagsimula sa mga natuklasan naming kababalaghan sa sementeryo noon at nagsimula yon nung maraming libingan noon ang natagpo ang butas na at maraming patay ang nakuhaan ng tuway-tuway. Upang lubos na maunawaan ang lahat. Magandang araw sa inyong mga tagapakinig. Ganun na rin po sa inyo, Miss Clark at Sir Lee. Ako nga po pala si Spencer. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Spencer, kaunti na lang yung kandila natin Marami pa tayong sisindihan dito. Sige, Lolo bibili na lang po ako, tapos pakihintay na lang po ako dito sa pundod ni Lola. Babalik po ako kaagad siya si Jay. Pero teka nga bakit parang ang dami yatang pulis ngayon Baka sisindi lang po yan mga yan Lo. Andas po kasi Ay sige po Lo ha. Alis na po ako. Siya. Sige CJ. Maghihintay lang ako dito. Pero nga no bakit kaya ang daming pulis? Ano bang meron dito? Pare, nandito ka na pala. Akala ko bukas ka pa kasi ngayon maraming tao gusto ni Lolo Pero teka, pansin mo ba yung nangyayari sa Paliga, Dabner? Undas naman ngayon. Pero pwede ba yun sabay-sabay na magsindi yung mga pulis na to? Napansin mo rin pala Baka may disgrasya down sa dulo. Oo. Kaguluhan. Kailangan ng atensyon ng mga pulis. Kung sabagay baka nga ganun. Si Jipper. Naghihintay doon si Lolo. Inulang kasi kami ng kandila Kailangan kong bumili. Si Jipper. Ako nga inutusan ni nanay Kinulang din kami. Katakataka kasi yung maraming pulis akong nakikita sa paligid. Pero mas marami ang sa bandang kaliwa ko sa dulo. Para silang may sinusuri na naging dahilan rin noon ng pagtitipon-tipon sa mga tao. Pero sa kabila ng kuryosidad ko, binaliwala ko na lang muna yon at naghanap na lang ng mabibilihan ng kandila. Mabuti na nga lang may hinahanap akong mas malapit kaya nakabili ako agad. Miss, pabili naman ako ng isang balot ng kandila. Yung medyo malakit sa lighter na rin po pala Tapos dito sa tubig nyo, 2 rin dito. Hay naku! Grabe naman yung mga taong yon. Ano namang gagawin nila down sa tuway-tuway? Aling ko kayo po pala. Spencer, akala ko ba bukas pa kayo magsisindi? Nagaya po si Lolo Saka hindi naman masyadong masikip kaya ayos lang po. Ay kasi yung mga tao nandun lahat to kung sa mailibingan na butas doon sila nagkukumpulan. Pansin ko nga rin po yun Aling guray. Aling guray. Yung libingan po ni Mang Iibutas din yung libingan ng kapatid ko. Opo. Tapos sinusuri na nga po ng mga pulis ngayon. Parang inalis po yung takip tapos binalik lang ulit Halatang nilabas din po yung kabaong tapos binalik lang din ba't namang ganon? Yung mga tinatambayan ng mga pulis lahat yun tinatanggalan ng mga takip Bakit? Para saan? Pangaalam kung anong dahilan Hinahayaan kasi muna ng mga pulis na magsindi yung mga kaanak ng mga nakalibing Ba parang sobrang naman kasi mag-iimbestiga sila agad Andas ngayon Sandali nga. Pupuntahan ko nga muna ang libingan ng kapatid ko. Maiwan ko muna kayo sige po, Aling Guray. Ako rin pala Maricel. Babalikan ko muna si Lolo. Baka nababagot na yun sa kakahintay sa akin Sige Spencer, babalik muna ako doon kila Aring Guray. Bumalik nga ako sa kinaroroonan ni Lolo at napansin ko siyang nag-usyoso rin sa kalapit na libingan kung saan may mga pulis din. Nilapitan ko siya at nakisilip na rin sa libingan na binuksan daw.
Pansin ko rin noon na mukhang inalis nga ang pinaglagyan ng lapida. May butas kasi ito sa gilid at nilagyan lang ng bato para maitakip ulit. Musika, ano pong meron dyan? Kasi kilala ko to eh. Ito yung magaling na manggagamot sa lugar natin dati. Namatay ito dahil sa katandaan at 3 taon nang nakakalipas yun. Bakit daw po binuksan? Wala namang nakakaalam yan. Apo. Tanong nga yan na marami eh. Kasi pati daw doon meron binuksan. Nakakapagtaka naman yang ganyan. Ano yun? May kinukuha sila sa loob. Ito nga pala oh. Yung kandila. Nga pala oh. Halika na doon na tayo sa nanay at kapatid mo. Tapos na naman tayo dito sa tsuhin at lola mo. Sige Polo. Saka ito palang tubig. Baka po kasi nauhaw ka dyan. Mabuti naman at bumili ka. Nauuhaw nga naman talaga ako. Musika, pagkatapos naming magsindi ni Lolo sa lahat ng kaanak naming namatay, agad rin kaming umalis roon at kumain sa karenderya. Hanggang doon, usapin pa rin ang tungkol sa mga nangyari sa sementeryo. Sa panahong yun kasi kulang pa ang alam ko sa mga nangyayari. Makalipas naman ang araw ng Undas, Uno at Ados. Pagsapit ng Atres ay inimbestigahan na ng mga pulis ang mga pangyayari at napag-alaman na ang mga patay na nabuksan ang libingan ay halos mga kamag-anak ng mga taga-amin. Musika, anong nangyari? Parang may galit dito. Kaya nga eh. Hinihingi pa nga ang kumpirmasyon ng bawat pamilya na tingnan ng laman ng kabaong sa loob. Kung ano bang ginawa, papatingnan ko nga yung sa kapatid ko eh. Aling Guray, hindi po ba yung kapatid nyo manghihilot yun dati? Venus magaling manghilot yun. Ganun po ba? Si Lolo Ponciano nga po albularyo din yun. May butas din po yung libingan. Tapos yung isa naman si Mang Colas magagamot rin po yung dati ba po? Tapos yung kamadrona din po dati bukas din po yung libingan niya. Bakit parang lahat ng binubuksan parang yung mga taong may espial na kakayanan? Kasi sabi ni Lolo yung libingan na buksan din malapit sa liban ni Lola manggagamot rin daw yun eh. Parang sinadya na sila yung bubuksan eh. Ang tanong doon, para saan yung ganon? Pering Spencer, kumusta? Mukhang ang laki ng problema mo kakaisip tungkol sa mga nangyayari dyan ah. Hindi naman Abner. Nakapagtataka lang kasi. Bakit kaya halos lahat ng kamag-anak ng mga yon taga rito, diba? Ibig sabihin taga rito rin yung gumawa nun. Sa kakadalasan yung may kakainan pang albularyo, manunugis at manggagamot yung pinupuniran nila eh. Parang nakakakilabot nga eh. Teka nga yung iho-ihaw ko pala ayusin ko muna. Maiwan ko muna kayo ah. Sige lang Venus. Spencer basketball tayo mamaya oh. Sinong kalaban? Mga taga-Ilayan na naman. Ayoko naman down eh. Dadaya naman mga yun. Manonood na lang ako. Ito naman oh. Kung madaya sila eh. Didaywin din natin. Kulang kami ng isa eh. Ikaw na sana Spencer. Magaling ka kasi eh. Sus, wag na. Nakakatamad. Mag-ihaw-iho na lang tayo kila Venus mamaya. Musika, libli ang lugar namin pero may mga bahay sa gilid ng kalsada. Yung bahay rin namin noon. Lalakarin lang ng konti, plaza na agad. Madalas ako naglalaro ng basketball at madalas kong kalaro noon si Abner. Uso rin ang riot sa lugar na yon. Lalo na kung ang kalaban sa basketball ay taga-kabilang baryo. Automatic talaga pagkatapos ng laro bakbakan agad. At nung panahong yon hindi pa masyadong pansinin sa akin ang nangyayari sa sementeryo. Kumbaga nakukuha lang nito ang atensyon ko kapag napag-uusapan. Kaya pagsapit ng hapon, tumambay ako sa plaza at nanood ng basketball. Ano to pong balita? Aling Guray, pumunta ka sa sementeryo kanina ba? Hay naku! Sa totoo nga lang naiinis ako na ewan eh. Naaawa ako sa kapatid ko kahit alam ko namang patay na siya. Bakit naman po? Venus Mabuano ano ah? Naman! Sana nga swerte ka Spencer para maubos naman yung tinda ko eh. Tapos Aling Guray ang ibig kong sabihin bakit po pala?
Ano po mong balita doon? Wala daw tuway-tuway yung kapatid ko, tapos yung ibang kaanak naman ng ibang patay ganun din wala raw yung mga tuway-tuway nila. O hindi ba't nakakainis yun? Ano namang gagawin nila sa tuway-tuway? Ba? Hay naku aling guray. Ano pa nga ba? Gagawin nilang anting-anting. Mabisa daw kasi yon. O Venus ano ang palinda mo? Ay si Crush nandito. Hello Spencer baby ko. Baby mo mukha mo eh. Teka nga ho kinuha ko ho yung tuway-tuway. Aluray. Ito ba yung buto sa tuhod? Yun nga. Yang gumagalaw sa tuhod natin. Yan yung kinukuha nila. Pero ginagamit talaga nila yung napang-anting-anting. Nga. Anting-anting yan. Lalo na kapag yung tuway-tuway galing sa albularyo, manunugi sa manggagamot. Mas mabisa ang araw kapag sa mangkukulam mo iyong kinuha. Kaya nga si Aling Merna yung mangkukulam dati nun sa kabilang barangay. Nabuksan din yung libingan. Nako, ibig sabihin pala kailangan bantayan yung libingan ng tiuhin ko. Nakapatay yun ang aswang sabi ni Lolo dati. Ay nga pala yung panganay na anak ng lolo mo. Hay nako naman. Buti hindi binutas yun. Nga po Swerte at walang butas yun. Nako, ang hirap pala niyan. Baka pagdiskitahan na rin yun Ang tapang pa naman is si Oscar dati tapos ngayon gaganunin lang siya kasi wala nang laban Ang problema nga ngayon paano babantayan yun? Alangan namang umupa siya ng bodyguard Aling kore marami namang pulis down Pero grabe ang mga yan. Kung patiuhin ko, wag lang talaga sila magpapahuli sa akin. Mabibigwasan ko talaga yung mga mukha nun. Pero nga naman no paano ba iyan mababantayan? Alangan namang magpuyat ako down sa tabi ng libingan niya. Sus, pwede din naman no dalawa tayo doon. Ayaw mo ba? Papa Spencer, Diyos ko ang bading na to manahimik ka nga. Venus, ito pala yung sa akin. O ay pogi, nandito ka pala. Hala alinggura yung ano. Alam ko na. Mas nauna pa nga ako sa iyong nakaalam ng balita Hinga pala. Saan ka ba pupunta? Ay dyan lang po. Bibisita lang ako sa kabilang bayan sa tiyahin ko. Pero bago ako umalis syempre magfo-fold trip muna ako. Venus yung ka Spencer habayaran ko na rin. Hoy ako nga ang magbabayad dyan. Huwag kang ang epal. Ay naku sigurado ako hindi pa iyan bayad no apply ka rin Dapat binayaran mo na kanina. Yung inantay mo pa akong magpresenta. Chuserang to Babayaran ko naman talaga Epal ka lang. Anong epal? Ikaw nga dyan yung Ako lang magbabayad ng binili ko. Ano ba kayo? O Venus Parang wala nang gulo. Ay naku buti ka pa Spencer. May mga gustong manlibre sa'yo. Iba talaga kapag. Huwag mo na ituloy yan. Nakakahiya na At sa kaabaayan na naman yung mga pulis Mukhang ikaw yata yung pakay na mangyan alingguray. Naku, mukhang ako nga teka kakausapin ko lang muna ang mga ito. Maiwan ko na kayo dyan ha. Musika, tila buong araw na hinaharap ni Aling Guray ang problema sa mga labi ng kapatid niya. Maging ibang kaanak ng mga patay roon. Ang bangayan ng dalawa na palitan ng kuryosidad at parehong nag-usyoso sa mga pulis. Bali umingay ang balita na yon sa loob ng 3 araw hanggang sa naisipan kong puntahan ang libingan ng tiwuhin ko sa sementeryo. At pagdating ko roon, butas na nga rin ito. Anak ng butas din to tapos ano to? Bakit parang may asin na nakakalat dito? Teka nga. Oh, hello Spencer. Napatawag ka. Bakit? Venus, malapit ka lang ba dyan kay Lolo? Sakto nandito siya ngayon sa tindahan. Umiinom siya ng soft drinks. Bakit ba? Pwede ko ba siya makausap? O sige, sandali lang ha. Lola Rolly si ano po si Spencer. Gusto ko raw pong makausap. O Spencer ito na siya O hello apo. Bakit? Nasaan ka ba at kailangan mo bang tumawag kay Venus?
Lo, nandito po ako sa sementeryo eh. Ano? At ano namang ginagawa mo dyan sa sementeryo? Elo, pinuntahan ko po dito si Cheo. Butas din po yan libingan niya. Ano? Naku, hindi pwede yan. Baka may nakuha yung taong yan sa loob ng kabaong niya. E teka, hintayin mo ako dyan. Sa reaksyon ni Lolo, pasimple pa lang ako. Akala ko kasi noon nagagalit lang siya dahil ayaw niyang makuhaan ng tuway-tuway ang anak niya. Pero nang dumating siya kasama si Venus, nalulumo siya nang makitang may asin na nakakalat sa basag na semento. Alak nang nakuha yata yung garapon tapos nabuksan pa. Diyos mio, hindi pwedeng mangyari yon. Sabi ko na nga ba eh. Hindi nila palalampasin to, sigurado taga doon lang to sa atin kasi alam nila kung sino-sino yung mga dapat nilang kalkalin eh. Eh wala rin tayong magagawa eh. Mukhang may bantay naman ang buong lugar pero grabe no. Paano sila nakakalusot? Eh baka naman kasi sa umaga lang may bantay tapos sa gabi wala na. Hay nako, atang mali-mali ang ginawa nilang buksan nila ang anak ko. Eh Spencer, ipagbukas mo nga itong libingan niya bukas. May gusto akong makitang bagay dyan sa loob ng kabaong niya kung nandyan pa. Talagang itong magnanakaw na to, hindi nila alam ang mga ginagawa nila. Magdudulot ng kapahamakan nyo sa lahat kung sakali may kinuha sila. Tapos hay naku, may asin pang nakakalat dito eh. Kalma lang Polo. Aasikasuhin ko po kaagad to bukas. Huwag po kayong mag-alala. Irereklamo ko po ito kaagad. Nga Polo. O ito po. O magtubig po muna kayo. Mukhang hindi na po kayo mapakali eh. Eh kasi hindi talaga biro ito eh. Delikado itong ginawa nila. Mapapahamak ang karamihan dito. Naku, kung sino man yung taong yon, sana naman kayanin niya. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan si Lolo noon. Para bang may malaking bagay na baon si Chio noon sa kanyang libingan? Pansin ko rin kay Venus na parang nalilito rin siya pero dinaan na lang niya sa malalim na paghinga. Nanatili muna kami roon. Si Lolo nakaupo lang sa ibabaw ng isang libingan. At halata akong problemado siya. Grave Spencer no. Parang dinamdam talaga ng lolo mo yung nangyari sa libingan nin mo ah. Eh kahit sino naman siguro masasaktan talaga siya nangyari. Isipin mo kahit sabihin nilang patay na sila. Tao pa rin sila no, wala man lang silang respeto sa patay na may-ari ng mga bagay na kinukuha nila eh. Eh ano palang plano mo ngayon? Susundin ko na lang yung gusto ni Lolo. Ipapakalkal ko bukas yung kabaong ng patay. Siguro mas mabilis na lang ang prosesong to kasi ganito talaga yung problema dito sa sementeryo. Di ba? Alam mo siguro subukan mo na lang i-report. Ganun na lang para mas mabilis. Baka kasi iba yung proseso na gagawin mo, Jeeves, biglang mapatagal pa. Ngano sige ganun na lang pala. Musika, nereklamo ko nga sa mga pulis ang nangyari. Inimbestigahan na rin nila ang insidente. Nilabas nila ang kabaong ng tiyuhin kung inaanay na ang ibang parte. Tapos may nakuha ang pulis na garapon ng asin noon at inalog-alog pa ito. Sandali. Akin na yan. Patingin ako. Halo. Bakit po may garapon ng asin dyan? Para saan po yan? Ano iyon? Paborito po ni Chio yung asin kaya may baon siya nun. Hindi yun ganun po eh. Pero teka. Bakit wala na yung bato dito sa loob? Naku, nangyayari na. Mukhang wala na dito. Hindi kaya kayamanan ang tingin nila doon? Ano po ba yun? Lo, kayamanan? Yung alin po? May itim na bato dito sa loob ng garapon na yon. Pero ngayon wala na. Hay naku, napakadelikado nun. Diyos ko naman, hindi na maganda to. Nandun yung pag-aalala ni Lolo tungkol sa tinutukoy niyang bato. Pero hindi siya gaanong nagbigay ng impormasyon sa harap ng mga pulis na nandoon. Kinuha lang niya ang asin mula sa garapon at opo, wala na ring tuway-tuway ang tiyuhin ko. Agad ring ibinalik ang kabaong nito sa loob ng libingan at saka tinakpan na. Pag-uwi naman sa amin, problemado na ang lolo ko. Lo, tara na ho. Kain na tayo. Sa kanya na po ipin yung nangyari.
Maglagay po muna tayo ng laman sa tiyan, no, hay naku. Paano ba naman kasi yung batong nawala doon? Bato yun ang pinakamapanganib na aswang. Ano ho? Delikado ang batong yun, apo, bago namatay ang tiuhin mo. Yun ang bili niya sa akin na ilagay ko sa loob ng kabaong niya ang garapon ng asin na yun. At dahil nasa loob na yung itim na bato, hindi na yun mapupunta sa iba. At sa ganong paraan niya, matatapos ang aswangan dito sa lugar natin. Pero o na naman ngayon. Nakalabas ang bato at napakalaking problema nito. Yung itim na bato na yon. Bakit kaya pag-interesan ng mga taong kumuha yon? Spencer, napakamapanlin lang ng bato na yon. Minsan nagpapanggap yun na kayamanan. Halimbawa ginto o kung ano pa. At napakadali mong matutuks doon, talagang magkaka-interes ka sa batong yon. Kukunin mo ito at habang nasa yung bato na yon, gagawa ito ng paraan kung paano makakapasok ito sa katawan mo. Babahayan ng batong yon ang taong nakakuha sa kanya. At ang nakakatakot pa roon, kapag nagsimula na siya miktima, 3 puso lang ang makain niya, ay siguradong magiging malakas na siya. Nakuyari pala kung ganun, Loe, sigurado na po na magkakaroon ng aswang dito sa bayan natin. Masaklap kung taga rito say nakakuha, Loe, diyari na tayo. At dahil makapangyarihan yung batong yon, kung ano ang hinanakit ng dati nitong may-ari, makukuha yan ng bagong babahayan niya. Para kasi itong may sariling utak at marunong maghigante. Naku, paano pala yun? Sino po ba yung nakapatay sa aswang na yon? Ang lolo ko, apo. Siya ang nakapatay sa malakas na aswang na yon. Lolo niyo ho. At paano nangyari si T. Oscar po yung nagbaon nito? Dahil dati, apo, nakabaon nito sa lupa. Ang kaso meron nakahukay sa panahon ng tatay ko at ginto ang patingin ng taong yon sa batong ito. Ginawa ng tatay ko ang lahat para mabawi yon. At mabuti na lang hindi pa nabuksan ng taong yun ang garapon na yon nang mabawi niya ito. Kaya naman ang garapon na may bato na aswang na natili yun sa bahay. Pero isang araw nung binata naman ng tiin mo, pinasok ng magnanakaw ang bahay at nakuha ang batong yon dahil kayamanan na naman ang paningin ng magnanakaw dito. Ano pong nangyari? Naging aswang ang ate ng magnanakaw na yon at binalikan kami ng tiuhin mo. At nung panahong yon, buntis ang nanay mo at unang inatake ng aswang na yon ay ang tatay mo. Opo, ba nalunod yung tatay ko sa baha? Hindi, apo. Hindi katawan ng ama mo yung nasa baha. Ibang bagay iyon. Ano nga? Anong ibang bagay? Apo. Tinugis namin ng tiuhin mo ang aswang na yon dahil hindi pa siya ganon kalakas dahil isa pa lang nabibiktima kaya naagapan. At yung batong yon na ilabas sa pamamarat ng albularyo at binalik ito sa garapon ng asin. Yung asin naman kasi na yon, apo, espiritual rin yun. Kaya kahit lumipas ang maraming taon, hindi yun natutunaw. Kaya pala dinala niya sa libingan niya yung garapon na yon, Loe. Pero ngayon naman may nagbukas naman ng libingan niya. Hay naku, sino kaya yung gumawa, dilaw? Malinaw na gagawin nilang anting-anting ang mga tuway-tuway, lalo na't mga albularyo, manunukis at manggagamot ang may-ari nito. Pero gagana po talaga yun kasi ninakaw po eh. Yun yung hindi ko alam, apo. Basta sa pagkakaalam ko ang mga ganon binibigay ng kusang loob at hindi ninanakaw. Siguro nga hindi gagana ang mga yon pero sigurado ako mapagkakakitaan ito ng mga magnanakaw. May mga tao rin kasing naniniwala sa mga anting-anting pero hindi nila naiintindihan ang kalakaran nito. Matapos kong malaman yon ay tila ramdam ko rin ang pangamba ni Lolo. Kung totoo ngang bato ng aswang iyon at gumagawa ito ng paraan para magkaroon ng bagong babahayan. Hindi malabong may nasaniba na ito ngayon. At sa ganong paraan baka manakit ito ng mga tao sa lugar kung saan man nakatira ang nakakuha sa bato. Kinaumagahan, maaga akong pumunta sa tindahan nila Venus at tumambay para sa champurado. Paborito ko kasi yon at hindi nawawala ng tinda noon sila Venus. Yun kasi ang pangkabuhayan nila. Oh, Spencer, kumusta yung lolo mo? Alalang-alala siya sa anak niya, no? Hindi lang yun, Venus. May problema talaga tayong kakaharapin kung sakaling dito ngayon. Problema? Anong problema naman yun? Tungkol yun sa bato na sinasabi niya. Bato pala yun ng aswang na hindi dapat kinukuha.
Ha! Bato ng aswang. Magandang umaga. Isandan barado nga ako. Venus. Oh, Spencer, nandito ka rin pala. Ang aga mo ah. Saka ano meron? Bakit parang ang seryoso nyo? Huwag kang maingay. Tungkol kasi yun sa tiuhin niyang tinanggalan ng tuway-tuway. Oh, pati si Oscar kinalkal. Nga eh. Nag-aalala nga si Lolo ngayon kasi nakuha yung bato sa loob ng garapon ng asin. Ha? Garapon ng asin? Saka ano bang bato yun? Bato raw ng aswang yun eh. Bato ng aswang. Halayari tayo. Yun na nga eh. Ang hirap panunaon kapag kumapit sa taong nakakuha sa bato. Baka mamaya manakit na yon. Yan nga din yung problema ni Lolo. Saka matanda na kasi siya para pigilan yun eh. Ako naman. Ano bang alam ko doon sa tanang buhay ko? Hindi ako naasa maging manunugis. At saka mahirap maging manulugis preno isipin mo ha, tao ka lang makikipaglaban sa aswang. Naku, hindi madali yun. Lalo na't sabi mo nga hindi ka nahasa sa ganun. 3 araw naman ang lumipas. Sa umaga nun, lumabas ako ng bahay at pumunta sa tindahan nila Venus. Para bumili ng makakain. Pero natatanaw ko ang mga tao sa plaza na nagkukumpulan. Pansin ko mga barangay tanod ang nandoon at isang ginang ang nakita kong luhaan. Musika, apo. Anong ginagawa ng mga tao dyan sa plaso ng ganito kaaga? Ano? Hindi ko nga po alam lo eh. Saka nga pala, gusto niyo po ba ng lugaw lo? O sige ibili mo nga ako doon. Lalapitan ko lang muna yung mga yon. O, Rolly, napaaga yata ang labas ninyo. Ah! Napansin ko kasi yung mga tao dyan. Ano nga bang meron dyan? Hay naku, karumal-dumal. Yung anak ni Karay si Iko natagpuan daw patay malapit daon sa sapa wala daw puso. Hay nako, hindi ko nakita ang bangkay pero kinikilabutan ako. Diyos ko! Yun na nga ba yung sinasabi ko? Meron na siyang nabahayan. Ano? Nabahayan. Nang magsimulang magpaliwanag si Lolo, kay Aling Guray, ako naman ay dumiretso sa tindahan ni Venus para bilhin ang pagkain niya. Para bang saglit lang akong tumalikod. Tapos paglingon ko sa lolo ko, pinapalibutan na siya ng mga tao at pinapaliwanag niya sa mga ito ang dahilan. Nang masabi niya ang problema, tila halos lahat ng taong nasa paligid ay problemado na rin. Hanggang sa may nagturo sa akin at sinabing ako na lang daw ang pag-asa nila. Teka, wala po akong alam dyan eh. Spencer, yung tiyuhin mo nagsimula rin yan sa hindi niya alam. Ganitong-ganito rin yun. Nasa dugo niyo kasi ang pagiging manunugis at kailangan ka ng barangay ngayon. Wala na si Sino naman ang susunod? Teka. Pero ano-ano bang gagawin ko? Hindi. Wala kasing alam si Spencer sa ganyan. At saka alam niyo naman saan siya nanggaling. Lumaki siya sa atyahin niya sa Maynila. Nitong taon lang siya umuwi sa akin, kaya hindi ko natutukan siyang turuan. Ako na lang siguro ang gagawa. Mawalang galang na po. Sa tingin ko po kung iaasa lang natin sa manunugis o sa kaanak ng manunugis yung problemang to, lalo na yung halatang hindi naman ganun kalakas para lumaban bakit hindi na lang po tayo magtulungan? Marami naman po tayo dito sa barangay Kawawa naman ho to si Spencer kung siya lang ang gagawin nating tagapagligtas dito. Ayos lang po sana kung siya si Superman Kaso hindi naman ho At saka parang ginagawa niyo siyang manok panabong laban sa aswang. Kung sa bagay may punto naman si Venus Bakit nga ba kasi lagi na lang nating inaasa sa manunugis ang lahat kahit dati pang may ganito kaya ngayon magtulungan tayo? O ano? Sang-ayon ba kayo? Ako tutulong ako. Spencer leader ka namin Naku, ba't ako yung leader? Hayaan nyo. Marami akong kaalaman para labanan ng aswang na yon. Lakas lang talaga ang kulang sa akin. Saka makikiusap na lang siguro ako ng tulong sa mga barangay official. Tutal sila naman ang may hawak sa barangay. Bale suporta na rin ang kapitan.
Hindi lang sana iisang taong haharap sa kanya. Kaligtasan na kasi ito para sa lahat ng pamilya natin at ng bawat isa. Dalawa na lang kasi kami ng apo ko ang natira. Hindi na kasi namin ito kakayanin. Dahil sa sinabi ni Lolo ay maraming sumang-ayon. Gumaan ang loob ko kahit paano at tinapik-tapik lang ako ni Abner. Pagsapit ng hapon, nagpatawag ng meeting ang kapitan at kabilang na kami ng lolo ko. Pinag-usapan na tugisin ang aswang na pumatay kay. Pagkatapos ng meeting, dama ko naman ang bigat sa loob. Grabe talaga, Spencer. Ikaw talaga yung gagawing pinuno. Talagang ang taas ng tingin nila sa dugo niyo, no? Kahit wala kang kaalaman, iluluklok ka talaga sa rango na nangunguna sa lahat. Kung alam mo lang Venus, parang gusto ko nang ang tumakas eh. Ginawa nga akong leader pero plano naman ni Kapitan lahat yung masusunod. Kasi ako hindi ko talaga alam eh. Paano ba sisimulan yun? Ano bang dapat gawin para matalo yung aswang na yun? Di ba? Saan ba siya tutugisin? Naku, ang hirap talaga. Hay naku. Sino ba kasi ang mga taong nangungunang magturo sao? Basta-basta na lang sila nagtuturo. Hindi man lang nagtatanong muna kung kaya mo. Alam niyo yung utak talaga ng mga tao dito sa barangay natin? Utak ewan eh. Basta-basta na lang kumukuha nung wala namang alam. Buti sana akong napag-aralan pero hindi naman eh. Hay Diyos ko. Na-stress talaga yung bangs ko sa mga tao dito. Ganun talaga yung mga tao ngayon eh. Basta na lang magsasalita. Pero kung ilalagay mo sila sa sitwasyon, hindi naman nila kaya. Tapos kapag mahina tapos talo, sasabihin tanga. Tapos walang kwentang manunugis. Hay naku! Cute, ano gagawin nila dito kay Spencer? Mahirap bang intindihin yung salitang wala siyang alam? Nakakahiya kasi. Galing ako sa pamilya ng manunugis pero ako wala talagang alam. Sos! Alam mo Spencer, huwag kang ganyan. Huwag ka papatig sa mga taong kulang sa pangunawa. Musika, hindi naman sa nagrereklamo ako sa obligasyon na pinapataw nila sa akin. Ang rason ko lang kasi basta na lang ako tinuro para gawing pambato laban sa aswang. Hindi naman porkit nanggaling ako sa pamilya ng mga manunugis. May rason kung bakit lumaki akong walang alam sa bakbakan. Sino ba naman kasing mag-aakalang babalik ang aswang? At isa pa, sa henerasyon na yon, laos na ang aswang at marami nang hindi naniniwala sa mga ito. Apo, pumili ka na lang ng sandatang gagamitin mo. Hawakan mo yung bagay kung saan kahiyang. Sige Polo. Salamat. Polo, ano pong tawag dito? Yan ang kampilan. Pag-aari yan ni Tandangguni. Yan yung nakapatay sa malakas na uri na aswang dito. Yung alan nun. Pero matagal na panahon na yun na nakakalipas eh. Ito po sobrang luma naman po ng itak na to at saka manipis na at mukhang maliit na. Pero alam kong itak to eh. Itak nga yan. At kaya lang naging ganyan dahil sa kalumaan kasi paulit-ulit ng pinalas, inayos at ilang beses na ring nabungal. Pero ang kwento niyan, harimundo na nakalaban yan. Kapanahunan pa ng dato pag-aari yan ni Ginoong Dakulan. Hindi natin ninuno pero pamanyan na isang kaibigan. Kaya nasa pamilya pa rin natin yan. Isa yan sa pinakamabisdata laban sa mga aswang. Yung gamit po ng lolo nyo dati loha si amang yun buntot page ang gusto nun ito pero medyo sira-sira na pero espiritual ito at meron itong basbas ng kaibigang mabae at sa tiuhin mo naman yung punyal at 45 na baril espiritual din. Ang bala niyan kaya mabisa rin sa aswang pero 2 na lang yata ang meron dyan at baka kakakusin na rin tayo eh. Sa dami naman ho ang hirap naman pili dito no. Alin po ba yung mas nakakatakot na sandata laban sa kanila? Kung gusto mong kinatatakutan talaga pero mahihirapan ka nito apo dahil maliit lang. Ano po yan lupunyal? Babay lang panday ang may-ari nito. Kakaiba ang kwento niya na po. Noong panahon niya may bangin na gumuho. May batong kakaiba doon na parang pinaghalong itim at pula. At nang makita niya yon sinuri niya at napagtatanto niya na pwede pala na gawin yung sandata. Pero makabuo siya na putol kaagad yon. Hindi ganon katibay ang bato eh.
Kung ganun lolo, paano po nabuo? Alam mo ba yung buhangin sa ilog? Yung mapipinong buhangin na may halong balani. Nagtiyaga siya mag-ipon ng maitim na uri noon. Gumamit siya ng maliliit na batong balani. Hanggang sa nakaipon siya ng isang baso. Hahaluan niya ng pilak yon. At iyan naging punyal na. Napakatural ng sangkap. Aba, kaya pala kinatatakutan yan aswang lolo no kasi may pilak palang sangkap yang punyal na yan. Angas din pala nito. Tapos siyang huling gumamit niya nilublob sa asin na nasa garapon bago sinaksak sa aswang. Pinagsamang pilak, balaani at asin. Kaya sigurado ang pagkamatay ng aswang. Mas interesado na po ako dito lo ito na lang kaya gamitin ko. Pero apo masyadong maliit yan sigurado ka ba dyan? Mas ramdam ko po yung pagkahiyang dito. Kapag mahaba po kasi lalo na't hindi naman po ako eksperto, pakiramdam ko mas masusugatan ko lang yung sarili ko Pero itong maliit, masigurado ako na matatapos ko yung buhay ng aswang na yon. At saka nga palalo kung naging aswang yung taong nakakuha ng bato na yon. Anong aswang yon? Bato kasi yun ang manlalayog kaya siguradong babae ang naging aswang ngayon. Pwede rin naman lalaki ang nakakuha pero sumanib ito sa isang babae. Manlalayog ho Ano pong kayang gawin nun lo? Ang manlalayog taglay nun ay kagandahan. Halos lahat ng lalaki gandang-ganda sa kanya apo. Kaya ikaw Spencer mag-iingat ka sa pagtitig sa mga babae. Hindi mo alam. Akala mo gustong-gusto mo siya pero binibiktima ka na pala at yung mahaba niyang buhok yun yung nananakit lalo na sa mga kalalakihan. Nako, sigurado po palang manlaig yung may gawa di kay iko. Kawawa naman lo. High school pa lang yun Nga Nakakaawang bata. Oya, ayos ka na ba dyan? Itatago ko na kasi ito dahil ipresenta ko tumamaya sa barangay official tsaka sa ibang binatilyo na rin nasasama. Maraming salamat Saka akin na din po itong asin. O sige kunin mo na. Totoong maliit ang isang datatang napili ko para labanan ang aswang. Pero ramdam ko daon ako hiyang dahil sa sitwasyon ay nakiramdam ako. Kinagabihan parang ayos naman. Kahit si Lolo noon halos tumambay sa labas. Kaya matapos kong maglinis ng kusina, dalain ang balaraw ay lumabas rin ako. Ang tahimik ng gabi no. Nga Sa ngayon medyo nahihirapan pa siyang magkontrol ng sarili niya, kaya madali lang yun mahuli. Pero sa oras na makatatlong biktima na siya, magiging mautak na yon dahil magiging okupado na ng pag-aaswang ang katawan niya. Kung ganun paalalo, kailangan na ho pala nating pigilan kaagad sa lalong madaling panahon. Apo. At saka pasensya ka na ha. Ikaw kaagad ang tinuturo ng mga tao. Hindi ayos lang po yun lo. Iniisip ko na nga lang na swerte ko kasi ang laki ng tiwala nila sa akin Kaya gagawin ko na lang po ang lahat para matapatan yung aswang na yon. Hay naku yung mga tanod nandyan na Mukhang magroronda na tayo. Spencer pretahimik ng gabi no. Nga Abner Pero malay natin pinapanood lang din tayo. Naisip ko nga din yan Baka nga habang pinagpapalanuhan natin yung lahat nakikinig din siya Malabo yan Abner. 3 araw ng taong yun ang proseso ng pag-aaswang at wala pa sa sarili yun ngayon. Wala siyang ibang gusto kundi manlapa. Kaya kailangan natin mag-ikot sa buong baryo para matunton kung nasaan siya. Kung ganun ho, tara na ho. Umalis nga kami noon at pinuntahan ang mga bahay-bahay. Nagtatanong kami kung may nararamdaman sila. Ayon naman sa mga ito ay wala daw. Tahimik rin noon ang gabi at wala ngang kahit isang asong umaalulong. Uy, Maricel, kamusta kayo dyan? Wala bang nagpaparamdam? Wala naman, Abner. Tahimik lang dito sa amin. Yung mga aso nga namin Tahimik lang. O ganun ba? Mabuti kung ganun magbaliktad kayo ng walis sa pintuhan para sigurado para hindi kayo mapasok. Naman. Sige maraming salamat ha. Mag-ikot pa ba kayo? Uy, mag-ingat kayo ha. Aswang yun. Delikado yun. Lalo ka na Spencer. Asus.
Si Spencer kaagad na alala. Ang harit mo talaga, Marcel. Oh, bakit ba? Masama bang mag-alala sa taong gusto ko? O wami na. Lumantad na. O Spencer, ano hinihilawan mo dyan? Hindi. Parang may tao kasi akong nakita dito eh. Saan? Doon oh. Ayun. Tao ba yan? Naku, kambing lang pala. Akala ko aswang na eh. Say kambing namin yan ah. Hindi yan aswang no, pambihira ka naman Spencer. Natakot pa ako. Akala ko aswang talaga yun eh. Halika na nga. Musika, nakita ko na ang kambing pero may nakita pa rin kasi talaga akong figura ng taong tila gumagapang palayo. Kaya ko nilapitan. Yun nga lang paglapit ko nawala agad ang figura ng taong yun. Kaya ilaw ko ng ilaw kahit na hinihila na pala ako ni Abner. Pretara na. Kambing lang yan ba? Mukha nga. Kasi hindi ko talaga nakita eh. Nakita ba yung allen? Yung kambing. Sos marosep. Tara na nga. O nandun na yung iba. O halika na pre. Pero pre, ano ba talaga yung nakita mo? Tao ba talaga o kambing? Kahit sabihin kong tao, wala naman akong problema na maipapakita. Ibig sabihin may tao ka talagang nakita. Hindi mo talaga napagkamal ang kambing yun. Nga. Tao nga yung nakita ko. Pero kahit saan ko itutok yung flashlight ko. Ayan o. Wala ba? Kung ganun. Tara na. Halika na. Wala naman pala eh. Nagpaubaya ako sa paghila ni Abner. May nakita kasi akong isa sa mga kasamahan namin na nagawi rin sa lugar na yon. Kung talagang may tao roon, ibig sabihin nakita na niya. Pero wala, sumunod na lang kami sa mga kasama naming manunugis kasama daon si Lolo. Hanggang sa nakarating kami sa bahay ng namatayan at malungkot ang mga taong naroon. O, Venus, nandito ka pala. Gabi na. Na Venus. Gabing-gabi na tapos nandito ka. Anong ginagawa mo dito? Nagluto lang ako ng lugaw para sa mga taong naghahanda ng toad dito kanina. Bukas kasi darating yung bangkay ni maglalakad ka na mag-isa? Aba, delikado yun ah. Sumabay ka na kaya sa amin? Dadaan ka namin sa inyo. Naku, salamat naman. Kanina ko pa nga iniisip yung pag-uwi ko eh. Buti pala napadaan kayo dito. Musika, ayun na pre, narinig mo ba? Paraang malapit yung kila Aling Gora. Naku, mag-iingat kayo ha. Ang sabi ni Lola, kapag nasa proseso daw ng pagkaaswang yung isang tao, mas agresibo daw yun. Tara na. Dadaan ka namin sa inyo Doon na kaagad tayo pupunta kila Guray. Kailangan nating maabutan yan bago pa yun makabang biktima. Sige house, tara na. Hawak ka na sa akin. O sige na, mauna ka na. Ayos lang ako. Hindi naman ako takot eh. Sus, sasabay ka lang kay Spencer eh. Hoy, mamaya naliguan ninyo. Sumunod na kayo. Sige holoyin, tara na. Salamat Spencer ha. Nauna na nga nun ang ibang kasama namin. Sumabay si Lolo Rolly sa mga ito. Kami naman ni Abner dinaan muna si Vin sa bahay nila at agad na rin kaming sumunod. Tumakbo ang mga nauna kaya ganun din ang ginawa namin. Nakarating kaming lahat sa bahay ni Aling Guray at nadat na namin itong umiiyak. Naku Diyos ko, muntik na niyang madali ang anak ko. Ang lakas ng buhok ng nilalang na yon. Yun na ba yung aswang? Naku, bakit ganun yung buhok niya? Parang may buhay. Ano bang klaseng aswang yun, Rolly? Ang tawag sa aswang na yon ay manlalayog. Naku, ibig sabihin pala nagagamit niyo na rin ang buhok niya sa pagkakataong ito. Ibig sabihin po ba babae yung aswang? Babae ang aswang kasi ang bato na yon pag-aari ng babaeng aswang. Buhok kasi ang kapangyarihan nun at napakadelikado nun. Guray, mabuti na lang at napigilan nyo. Pangalawang biktima na sana yung anak mo. Hindi pwede siya makatatlong biktima.
Aling Guray, magbaliktad po kayo ng walis dito sa bahay niyo ha. Tapos maglagay na rin kayo ng asin sa bera daon sa mga bintana ng mga kwarto niyo. O magsindi na rin po kayo ng gama, Aling Garay. Yun din po kasi yung sabi ni Lola Rally eh. Sige, gagawin namin yan. Naku Diyos ko, salamat talaga sa inyo. Kung hindi kayo dumating, baka nakuha niya ang anak ko. O siya si Jaguray. Mag-iingat kayo ha. Kasi mga binatili yung binibiktima niya, lalo na't malapit na siya makabiktima ng 3. Talagang manilin lang na yun ng mga kalalakihan. Naku Diyos ko po. Mga lalaki pala ang hilig niya. Hay naku, kakaibang aswang pala to, hindi sanggol o buntis ang inaatake niya, kundi mga binata. Nag-ikot pa kami nung gabing yon pero hindi na namin siya nahuli. Halata talagang nanonood lang siya sa amin. Mga madaling araw na kami noon nakabalik sa bahay at sinulit ko ang tulog hanggang 9 oras ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, pumalinggaw ang balita tungkol sa 2 patay sa iba't ibang baryo. Daon na napagtanto ni Lolo na nakatatlong patay na siya. Hay wala na. Ganap na talaga siyang aswang. Nasa katinuhan na siya ng bato ngayon. Ibig sabihin yan malakas na siya ngayon. Malakas talaga. Kaya ikaw huwag mong aalisin ang balaro mo sa katawan. Saka ito pala nakalimutan ko ibigay sao. Oh. Ano putol? Sing-sing. Pero hindi ito ordinaryo. Spiritual ito. Hindi ito kagandahan pero mabisa. Binata ka kasi apo at hindi malapong puntika ng aswang na yon. At ang nagagawa ng singsing na ito ay hindi kanya magagawang maakibay na proteksyon ang nakabalot dito. Mahihirapan siyang basagin yon. Sing-sing. Pero parang gawa rin to sa bato O yang bilog sa gitna naglalaban yan ng iba't ibang sangkap na panlaban sa aswang. Musika, habang hawak ang singsing na yon ay tinapat ko ito sa araw. Sinubukan kong silipin ang loob nito at tulad nga ng sabi niya, marami nga akong maliliit na mga sangkap na nakita. Pero imbis na suotin yon, ginawan ko ito ng tali at nilagay sa biwan ko. Ang rason ko kasi kapag sa kamay ay makikita yon, kapag ikinwintas ko naman, iisipin ang lahat na may agimat ako. Mas maigi na nga na nasa bewang yon dahil nakatago. Kinagabihan noon, rumonda ulit kami pero negatibo pa rin ang resulta. Hanggang sa lumipas ang 3 araw at wala pa ring umatake. Sa pagkakataong yun naman ay pinaglalamayan na si Grabe no. Nakakalungkot naman ang lamay ni Il. Halos wala talagang pumunta. Mga tanod lang yung marami doon kagabi Paano? Natatakot kasi ay lumabas ang bahay nila. Siyempre malaking banta yung aswang sa baryo Pero hay nako, pasensya na lang talaga kay nga pala. Ang sabi ng nanay niya ikaw daw yung magdadasal doon tuwing gabi. Simula daw mamaya yon. Nga Wala naman kasi silang ibang makuha. Ako lang naman yung may nobena at marunong sa ganun. Naghahanap pa nga ako ng kasama kahit isa lang. O halo ba yan? Baka sakaling kaya ko ring gawin yon. Gawain ng babae to no. Kaya mo ba talaga to? Kung kasama lang naman kita Batman hindi? Kailangan kasi dito mabilis kang magsalita ng Latin. Ano? Kaya mo? Latin? Naku, hugakan tabulol-bulal ako niyan. Ganyan din si nanay dati. Sumasama pa ako at sa ulo ko na yung mga pinagsasabi niya noon. O talaga? Baka naman may maryado mo pa ngayon. Samahan mo kaya ako kita mo. Tunong ako, sabi mo, hindi ko kaya tapos si Spencer makiusap lang sasamahan mo kaagad grabe ka naman Venus sa akin alato si Spencer yung gusto mo anong pinagsasabihin mo dyan at saka bakit ba Abner ano naman Spencer nga yung gusto kayo Kayo na lang mag-usap ng Latin mga kagang kayo si Abner naman Sus, wag mo lang akong sayuin pre. Ayos lang talaga ako. Ilalaklak ko na lang to ng tuba mamaya bibili ako ng 1 galon kay Manong Bakoy. Diyan na nga kayo. Umalis nga siya noon dahil iniwan niya kami ay para naman akong nahiya na humarap kay Venus. Sunod-sunod ang tihim na ginawa niya hanggang sa natawa na lang ako sa sitwasyon at sinundan din niya.
Ewan ko talaga down kay Abner. Uy, Spencer, baka magkalabuan kayo nun ha. Pasensya na agad ha. Bakit? Totoo ba yung sinabi mo? Anong totoo? Hindi ah. Kalimutan mo na iyon. Pero mamaya subukan mo akong samahan. Makakasikaya mo pa naman eh. Wala kasi talaga akong kasama. Naman. Mga anong oras ba umpisa nun? Mga 7 daw ng gabi eh. Tamang-tama. Bandang 8 oras pwede ka nang magronda. CJ, kawawa ka naman kung wala kang kasama eh. Sige, bibigyan kita ng inihaw mamaya para may baon ka naman. Musika, magandang babae si Venus at simple lang. Hindi rin siya mahirap magustuhan. Pero sa pagkakataon kasing yon, may ibang babae talaga akong nagugustuhan. Yun nga lang, mas matanda siya sa akin ng 5 taon. Hindi tulad ni Venus na mas bata lang ng 1 taon. Apo, magdonobena ka sa patay mamaya. Anong oras daw yon? Tagasagot lang po ako Nolo, wala po kasing kasama si Venus. Bale mga 7 oras daw po ng gabi yun. Tamang-tama sa bandang 8 oras alis na po kami. Kung ganon 6 oras pa lang maghapunan ka na. Kasi mamaya may mga tao daw na pupunta roon pero kailangan nila ng tagaprotekta. Naaawa rin kasi ako sa namatayan dahil walang dumadalaw. Ang saklap naman kasi noon. Nga puloy pero ayos na din po yan. Sasamahan na lang ng mga tao para ligtas din eh. Kaya nga. O sige na magsaing ka muna. Ako na bahala sa ulamin natin para pagpatak ng 6 makakain ka na. O sige Olo. Musika, 6 oras 30 minuto nga ako umalis sa bahay. Dinaanan ko si Venus sa kanila para sabay na kaming pumunta sa lamayan. Nadatnan ko nga siya sa kanila na may tuwalya pa sa ulo at halatang bagong ligo. Musika, gabing-gabi na Venus Ba't ka ba naligo? Amoy inihaw kaya ako. Kakahiya namang tumabi sa'yo amo pagkain ako. 6 ka naman. Ako nga amoy tuyo na eh. Amoy araw pa eh. Huwag ka na maligo sa gabi Hindi maganda yan sabi ng nanay ko dati. Alam ko naman yan. Kahit nga si nanay nagagalit rin eh. Kakatapos nga lang niyang magbunga nga eh. Teka lang ha. Magsusuklay lang ako tapos alis na tayo agad. Cook muna dyan. Sige hintayin kita dito. Habang hinihintay ko nga siya noon ay naririnig ko naman ang alulong ng mga aso sa malayo. Kaya napatayo ako noon at napatingin sa kung saan ko ito naririnig. May nakita akong mga ilaw sa daan na parang pinupuntahan nila kung saan umaalulong ang mga aso. Pero maya-maya ay nawala rin. Nanonood talaga yon. Alam na alam yung galaw ng mga nagroronda eh. Spencer, ano bang meron? May nakita ka? Umalulong yung mga aso banda sa tawid ng sityo, pero may mga ilaw rin na papalapit. Maya-maya umalis pero nawala rin eh. Sabi nga nila malalakas yung pang-amoy ng aswang. Kaya malayo pa lang alam niyang papalapit yung mga kalaban niya. Hay pero sa tingin mo sino kaya yung aswang na yon? Ang alam ko lang Venus manlalayog. Babae yon at magagandang babae daw. Hala paano yan? Marami pa namang maganda dito sa lugar natin. Sabi nga ni Lolo, mag-ingat daw sa nararamdaman eh. Kasi baka mamaya akala ko gusto ko talaga yung babaeng yun. Yun pala panggayuma yun ng aswang. Ay ganun ba yun? Ano nga eh? Maganda ba ako, Spencer? Baka kasi mamaya nagagandahan ka sa akin tapos iniisip mo aswang ako. Baliw! Matagal ka na maganda Venus no? Wala pang aswang nun talaga? Uy, hagkangang ganyan sa akin. Baka mamaya biglang katapusan ko na kasi hinarap ko yung aswang tapos may pabaon ka pang ganyan. Baliw! Ho, ikaw alam mo ang pangit di magbiro. Ano katapos na sinasabi mo dyan? Hindi ka naman siguro haharap sa aswang mag-isa, no? At saka mukhang nakalimutan na ng nilalang na ikaw yung leader nila eh. Kasi si Lolo na yung gumagawa eh. Pero nasa akin yung pinakamabisang sandata. Saka nga pala, busy ka na ba? Tara na. Alis na tayo.
Habang nasa daan naman ay ramdam ko ang kilabot sa tuwing dumadampi sa balat ko ang simoy ng hangin. Para bang may biglang dumaan na nagdulot ng pag-iba ng direksyon nito. Tila napansin na rin ito ni Venus, kaya marahan kong hinawakan ang kamay niya nang dahan-dahan siyang napadikit sa akin. Spencer, bakit? Bakit parang nasa paligid na natin siya? Teka, humalma ka lang. Hala, Diyos ko. Spencer, parang nandito na talaga siya. Relax ka lang. Dito ka lang sa tabi ko tapos diretso lang ng lakad. CJ. Pero pasensya ka na ha. Hindi ko kasi talaga maiwasang matakot eh. Hinanda ko lang noon ang balaraw ko. Diretso lang kaming naglalakad ni Venus at mukhang paramdam lang ang ginawa niya dahil nawala siya kaagad. Bumalik na rin sa normal ang simoy ng hangin at tumahik naman ang mga aso. Hay salamat! Mukhang wala na yata siya. Nananakot lang yata pero malinaw na ako yung binabalikan niya. Ha? Binabalikan yun yung sabi ni Lolo eh. May ulirat daw yung bato na yon at yung isip ng taong nababahayan niya naging isip daw ng dating may-ari ng bato. At siguro ang lalim talaga ng galit ng aswang na yon. Ha? Malalim yung galit? Sa mga ninuno ko. May ninuno kasi ako nakapatay sa kanya noon na siguro na hindi niya matanggap. Kaya sa mga sumunod na henerasyon, sa tuwing naging ganap na aswang yung taong napuntahan ng bato, sa pamilya kaagad namin yung puntian niya. Kasi sa pamilya namin siya may galit na malalim eh. Kaya ngayon dahil ako na lang yung huli sa pamilya namin, ako yung binabalikan nun. Hala, Spencer, hindi ka ba natatakot? Sa totoo niyan, araw-araw akong natatakot, Venus. Pero iniisip ko na lang na walang magagawang takot kung pairalin ko. Di ba? Akala nyo lang nakakalmado ako pero ang totoo niyan sa loob-loob ko gusto ko na lang talaga tumakbo. Ikaw sa bagay sino bang hindi matatakot sa ganon? Halos ginawa kang pambato laban sa aswang. Para kang manok na panabong niyan eh. Hayaan mo na lang sila. Baka nga mukha siguro talaga akong matapang kaya ganon. Sumasali din kasi ako minsan sa riyot eh. Lalo na kung yung kalaban namin sa basketball taga ang barangay. Ano ka ba? Tao naman kasi yung mga yun eh. Ito aswang tubuhok pa yung sandata niya. Kapag nalingkisan ka halos wala kang magagawa kung gapos na gapos ka na. Ba nga eh. Iba yung aswang sa tao, kasi sa tao kayang tapatan yung lakas nila. Pero yung aswang hindi eh. Lakas sa halimaw kasi yun. Alam mo bang laban ng tao ba? Musika, pagkarating namin sa lamayan ay agad-agad kaming inasikaso ng nanay ng namatay. Sinabi na rin ni Venus na kasama ako sa pagnobena niya. Pumayag naman ang ginang dahil alam niyang sumasama ako dati sa nanay ko nung ginagawa rin ang bagay na yon. Sa pagkakataong yun naman, ayon kay Venus, naging marami-rami na rin ang tao kumpara sa unang gabi hanggang sa bago ako nakarating roon. Hay, buti na lang papunta na rin dito yung ibang manunugis. Nga eh. Tara, simula na tayo. O sige kunin ko lang yung nobena ko. Natapos din kami noon ng mga bandang 8 oras. Sa sobrang pagtuto ko sa pagnobena, hindi ko na malayan ang alulong ng mga aso. Tapos may mga tao pa noon na nasa labas ng toad na parang may inaabangan. Pre, tapos na ba kayo? Biglang sumugod yung manlalay ko sa labas eh. Pero bigla din nawala. Ano? Anong nawala? Medyo duda ako dyan. Mahalulong yung mga aso eh. Yun nga din yung sabi ng lolo mo na nasa paligid lang daw siya. Pero marami naman nakaabang. Pero hindi pa rin siya nagpapakita. Hindi talaga siya magpapakita. Napakaraming tao eh. Takot niya lang. Mga kasama, ayon siya yung buhok niya. Sa biglang pagsigaw ni lolo noon ay naalarma agad ako. Takbuhan kami ni Abner papunta sa kanila at wala akong ibang nakita, kundi ang magugulong mga flashlight nila. Nakita nyo? Teka, yung flashlight ko pala. Ayun yung buhok niya gumagalaw. Mga kasama yung buhok niya. Ayun Tulong Abner, tulong. Si Abner nakuha mga kasama. Tara hanapin natin baka kung anong gawin niya kay Abner. Bilis.
Takbuhan talaga kami noon para lang hanapin si Abner. Parang nahimatay siya agad dahil sa biglaang pagkuha sa kanya ng buhok na yon. Kaya hindi na siya nakasigaw. Ako naman parang tinubuan lang ng tapang sa katawan at mabilis na tumakbo hanggang sa nauuna na ako sa lahat. Pre Abner, sumagot ka. Nasaan ka, Abdel? Aba, bakit mo siya ililigtas kung isa lang naman siya magnanakaw ng tuway-tuway ng patay sa sementeryo? Hayop kangas ka. Ano bang pinagsasabi mo? Ibalik mo si Abner sa amin. Hindi ko siya ibabalik. Gutom ako at wala akong pagkain ngayon dahil sa mga pinagkagagawa niyo. At tulad nga ng sabi ko, para malaman mo ang katotohan, Spencer, kasama si Abner sa pagkuha ng tuway-tuway ng patay sa sementeryo. Binenta niya ito sa antinyero sa kabilang bayan. Hindi niyan siya dapat iligtas dahil masama siya nilalang. Anak na sinangunguha ng mga tuway-tuway sa sementeryo. Daulo pero hindi kasi yung rason para saktan niya si Abner eh. Hoy aswang, ano bang kasalanan ng ginawa ni Abner? Hindi siya sao dapat managot kaya ibalik mo siya sa amin. Pero hindi na siya tumugon pa. Nang maramdaman kong parang aalis siya, sinikap ko siyang hanapin hanggang sa may nakita akong buhok na gumagalaw sa damuhan. Hindi na ako nagdalawang isip na hulihin yon at nasira ngayon. Nakuha ko yung buhok niya mga kasama. Tulungan niyo ako. Walang niya. Abo. Tumataas ka. Nahuli ka niya. Ang bilis ni bitawan mo ako. Aswang ka. 2 pagkain. Masaya ito mga kasama. Patuin niyo siya asin. CJ. O saong aswang ka. Hayop ka. Aray ko. Pamilyar ng sakit nito ah. Ano yan? Akala mo siguro magagapos mo na talaga ako. Keto sa'yo aswang ka. Sisindihan kita. Hindi mo ako masisindihan. Iaangis na lang kita. Aray. Abo walang yaka aswang. Huwag niyo kaya makatak si aswang na yan. Talagang sinikap nilang mahuli ang aswang na yon. Pero masyadong malakas ang buhok nito at natanggay pa talaga nito si Abner. Nag-alala ang lahat dahil makasaktan niya ito. Halos buong gabi kaming naghanap at nakauwi lang kami ng madaling araw kung kailang maliwanag na talaga. Musika ang updi ng balat ko. Lo kamotin natin yan lapo. Akin na. Hindi na ho. Magpahinga ka na. Lo ako na bahala dito. Sigurado ka apo. Pero yung katawan mo kasi ikaw ang nagkasugat. Meron pa yung leg mo. O polo. Pero maninipis lang naman po ito eh. Yung sugat kasi na natamo dahil yun sa buhok ng aswang na nilingkis niya sa akin. Sa tuwing hinihigpitan niya ito, dumidiin sa balat ko kaya nagkakasugat. Kahit maninipis lang ang mga yon, mahapdi pa rin sa pakiramdam. Nang makatulog na si Lolo at hinayaan niya akong gamutin ang sarili, kumuha na lang ako ng pera sa wallet ko, pagpatak ng 6 at pumunta sa tindahan ni Venus para bumili na naman ang tsampurado niya. Venus, magandang umaga. Pabili nga ako ng tsampurado. CJ. Isang order lang ba? Hala. Spencer, ang nangyari saw? Ba't ganyan yung mga braso mo? Dahil ba yan kagabi? Magandang umaga. Hoy pogi, ano ang nababalitaan ko ha? Ang ingay ng mga peti sa kabilang tindahan eh. Kinuha raw si Abner na aswang. Tapos ikaw marami ka raw sugat. Patingin nga ako. Spencer, mahdi yan ah. Halika nga gamutin natin yan. Ito naman si Marcel masyadong pag ako nang gagamot sa kanya, hindi ba pogi? Uy teka saan ka pupunta? Anong Diyos ka dyan? Jasmine ako no Jasmine eh. Saan ka ba mapupunta't bihis na bihis ka? Para kang babae dyan ngayon ah. Ngayon lang ako naging mukhang babae. Nga naman bakla. At saka saan ka ba galing? Parang 1 linggo ka nang wala dito ah. Aba saan pa nga ba? Nag-outing saka nagpaganda na rin ako no look at the hero. Pinareban ko to ano? Bagay ba? Para kang naging babae ngayon eh. Alam mo gusto ko ring magpaayos ng buhok.
Sa parlor ba yan? As secret. Baka talbugan mo pa ako eh. Pogi, halika dito. Gagamutin natin yung mga sugat mo. Hinanda na nga noon ni Venus ang tsampurado ko kaya umikot na ako sa kabila para kumain. Si Maricel ang humawak sa akin para tingnan ang sugat ko. Kaya napaharap ako kay Justin. Kung hindi siya magsasalita, hindi mo talaga aakalaing isa siyang bakla dahil babaeng-babae siya sa bago niyang ayos. Hay, grabe naman, parang dinaanan ng blade to ah. Venus, meron ka bang magagamit na gamot dyan? Ay, meron naman. Naku naman. Ano ba naman yung aswang na yan? Bakit naman yan sinaktan ng baby ko? Nanggigil talaga ako sa aswang na yan. Sasabunutan ko yon. Hoy, anong sinasabi mong baby ka dyan? Mukha mo ha. Aba, huwag kang feeling owner dyan, Maricel. Hindi mo ba napapansin? Sa sobrang papansin mo, hindi ka na rin pinapansin ni Spencer. O ano naman ngayon? Ang gusto kong makukuha ko. Ba, baby ko? Maricel, ito na yung first aid kit. Teka, mas mabisa tong gamot na to Sugat na gawa ng aswang yan eh. Hindi yan magagamot ng simpleng ganyan lang. Ito mas mabisa. Hay naku. Hindi na Justin, no, ako na yan. Gusto mo bang humahawak kay Spencer eh? Abay, syempre naman. Anong gusto mo? Ikaw lang. At saka isa pa, mas mabigat yung kamay mo, no? Sus! Yung sayo maganda yon. Mas sexy pa nga yung kamay ko sayo. O ayan, tingnan mo. Ay naku, basta lumayas ka dyan. Ako na dito ah. Pogi. Huwag kang maniwala dyan kay Marel ha. Mas expert ako sa ganyan. Ilagay natin sa sugat mo. Huwag nga yan. Hindi pa nga natin sigurado kung galing isa niyan eh. Ito na lang Oo. Kasi ang dami mong arte dyan eh. Ha? Anong maarte ka dyan? Ang sabihin mo inggitera ka lang. Ang sabihin mo nakikisawsaw ka lang. Napakabida-bida nitong baklang to, Teka nga. Ano bang problema niyong dalawa? Huwag niyo nga akong gamutin. Kaya ko na tong sarili ko. Pero bebe ko, mahirap yan. Nga. Pero ang ingin niyo eh. Ako na lang. Kayong dalawa kasi huwag niyo kasing stressin ang tao. Hindi na nga biro yung pinagdaanan niyan eh. Tapos kayo kung gusto niyo siya, gustuhin niyo na lang. Huwag niyo nang bigyan ng ikaka-stress niya. Ito kasing bading na to eh. Gagamitin ko na nga. Ibibida pa yung sa kanya. Hay naku. Ang mabuti pa, Spencer, ikaw na yung mamili kung sino yung gagamot sa'yo. Paano Venus kung ikaw na lang kaya? Ano? CJ. Ayaw mo talaga sa akin, bebe. Pogi. Teka lang. Mas maganda naman ako dyan kay Venus eh. Manahimik na nga lang kayo. Natawa na lang si Venus matapos kong sabihin yon. Tumahik na lang din ang dalawa at maya-maya ay may lalaking dumating. Mas maputi at mas makinis sa akin. Lumapit ito kay Justin at sa harapan ng lahat nagtukaan pa sila. Good morning, baby. Sabi ko hintay mo na lang ako daon sa bahay eh. Hay nga pala Venus. Pabili ako ng tsampurado 2 ha. O anong klaseng mga tingin yan? Igwapo kasi talaga ng boyfriend ko, no, mas gwapo pa kay Spencer. Mainggit kayo eh. Sige na, Venus. Pabili ako ng tsampurado. Ano ba yung taong yun? Ba't nga ako kinukumpara? Hindi ko naman sinasabing gwapo ako. Hindi mo raw kasi siya pinatulan eh. Kaya iyon pinapamukha saong may papatol sa kanya na mas gwapo pa sa'yo eh. Teka lang ha. I-serve ko lang AC binibili niya. Iyo siya si Jay. Parang sira ulo talaga yan. Musika, agad na kang inasikaso ni Venus ang binili ng bakla. May mga dumating naman roon na bibili rin at napapalingon kay Justin. Sabay tingin sa gwapo at sweet na kasama nito. Kahit nga si Aling Guray nung dumating napapatingin rin. Oh Justin.
Jasmine pala. Mabutit binago mo. Hindi na sana kita babayaran eh. Aba napakagwapo naman ng kasama mo Justin. Nobo mo ba yan? Sinabi ng Jasmine eh. At saka opo nobyo ko po yun. Ang gwapo no? Nga eh. At saka ikaw. Ang ganda-ganda mo rin. Hay naku. Salamat po talaga Aling Guray. 1-0, 0-0-0 lang naman ang nagastos ko dito. Aba mabuti ka pa may 1-0, 0-0-0. Ako nga ni 20. Wala. Naku Aling Guray pagat saka lang naman po yan eh. Sige na ho aalis na po kami ha. Bebe, tara na. Grabe si Justin no. Nakabingi talaga ng gwapo. Hay naku. Pag inagaw ko yun sa kanya tingnan mo Tim yun. Ito naman. Hayaan nyo na si Justin maging masaya. Nga pala. Totoo ba nakuha daw si Abner kagabi? Paano na pala yun ngayon? Yun na nga po Aling Gore. Ang kaso hindi pa nakakapagpahinga yung mga tao sa ngayon. Pero may nag-report naman sa kapulisan. Hindi ba? Kaya bale sa umaga maghahanap ang mga pulis tapos kayo naman sa gabi. Hay naku Diyos ko. Nakakatakot ang aswang na yon. Muntik na nga yung anak ko pero si Abner talaga nadali niya. Oy Spencer ikaw rin ha mag-iingat ka. Binata ka pa naman. Opo. Aling Guray. At saka ang dami mo pala talagang sugat. Ano? Yung sa anak ko sa braso din niya eh. Ganyan din yung buhok kasi ng aswang na yun. Nanghihila yun. Naku Diyos ko. Nakakatakot siguro yung ganun no pero sino ba ang kasama ni Abner na nanguha ng mga tuway-tuway sa sementeryo? Aling Guray. Sa tingin ko kaya siya kinuha, baka alam niya kung sino yung aswang Kasi kung si Abner isa sa mga kumuha ng tuway-tuway, baka kasama niya yung aswang. Sigurado babae yun. Alam na niya. Dapat sinabi na niya kung ganun. Pero Aling Guray hindi niya masasabi agad yun kasi malalaman na isa siya sa mga nagbukas ng mga libingan sa sementeryo. Pero sigurado ako alam niya kung sino yung aswang. Nako, mukhang yun nga po yung rason kung bakit siya kinuha Kasi nilaglag niya si Abner at siguradong ilalaglag din siya ni Abner kung hindi niya kinuha. Hay naku! Kawawa talaga si Abner. Nang magamot ko ang mga sugat ko dahil sa sobrang puyat ay bumalik na rin ako sa bahay. May dala akong tsampurado para kay Lolo mamaya paggising niya. Pagsapit naman ng gabi, balik sa nakasanayan, sinasamahan ko si Vino sa pagnobena at pagkatapos nun ay sumasama ako sa mga nagroron. Ano? Hindi pa rin nakikita si Abner. Siguro pasukin na kaya natin yung gubat. Hindi ho ba delikado, Lo? Abay delikado kasi teritoryo yun ng aswang. Teka may sigaw sa laman yan Wala nang paligoy-ligoy pa. Nagsitakbuhan kami papunta sa lamay. Walang aswang doon pero nagkakagulo ang mga tao. Anong nangyayari dito? Naku, Diyos ko Rolly. Nakakawindang to may naghagis ng dugo ang katawan ng tao sa gitna ng surgalan. Ano? At nakita pa yun ng lahat. Yung mahabang buhok. Nandito siya kanina pero agad ring umalis. Naku parang gusto lang niyang ipakita sa lahat na galit siya. Dahil tinutugi siya siguro. Nasan po ibang kay Aling Guray? Nandun sa loob. Parang nobyo yata ni Justin. Naku teka ho pupuntahan ko Teka lang Spencer no ni Justin ba wakwak yung katawan niya? Nga Nasan ba si Justin? Hindi ko nga alam At saka hindi din namin alam kung alam niya to, musika, hindi ko alam kung lalapitan ko ba ang bangkay at hahawakan dahil malinaw naman sa paningin ko ang kalagayan nito. Nakatihaya kasi ito at bukang-buka ang katawan mula sa dibdib niya hanggang sa tiyan. Nako, nagsisimula na talaga siya at mukhang nangaasar pa. Mga kasama, pingan ko ng kumuot to kahit tuwalya lang. Itakip natin sa bangkay. Huwag niyo na masyadong tignan. Ang lansa na amoy nito. Diyos ko mga kasama kumot daw Kaya tuwalya. Ihabalabal ako. Luma na rin naman ito.
Salamat po, Aling Guray. Akin na ho. Hay, sino ba kasing aswang na yun eh? May paraan pa ba para malaman kung sino talaga yun? Meron. At kailangan natin ng ako nito pero wala tayo din ngayon. Kung kamangyan hindi naman sapat. Hindi ko minamalit ang aswang na ito dahil malakas talaga siya. Kahit asin o bawang talagang hindi siya tinatablan. Ang kailangan na nito mga bagay na espiritual at tinakda. Yung spiritual po na asin, pwede po ba nating gamitin yon? Ay nga pala. Yung asin dala mo ba? O polo dala ko ho. Pero biglang nagkagulo ang mga tanod sa labas kung saan mismo nasa gilid ng kalsada. Nataranta naman ang mga tao sa lamay. Agad naming pinuntahan ang mga pangyayari roon at habang papalapit, nangingibabaw naman ang boses ni Abner na nagsisisigaw. Musika, mga kasama, maniwala kayo sa akin. Si Justin yung aswang. Siya may gawa sa akin nito. Mabuti na lang may anting-anting ako at naligtas ko yung sarili ko. After, anong pinagsasabihin mong si Justin yung aswang? Manlalayog aswang. Babae ang tinatahan ng bato. Si Justin lalaki yun kahit mukhang babae. Pero si Justin po talaga yun. Akala ko nga po si Maricel eh. Magkasama po namin binuksan yung libingan para kumuha po ng tuway-tuway. Ano? Ikaw yung magnanakaw ng mga tuway. Pray. Pasensya na. Nasa akin din yung tuwi ng tiyuin mo. Pero yun yung nalagta sa akin. Halo, pasensya na ho. Kasalanan po namin kung bakit nakuha yung garapon ng asin sa kabahong ni Oscar. Kaya po nakawala yung bato. Anak na. Kinawa niyo ba yung karapan ng asin? O, ang totoo po niyan. Hindi namin nakita yun. Wali na lang namin nalaman na may ganun pala na matuklas sa inyo yung nangyari. Siguro hindi niyo yun nakita kaagad dahil tinago yun. Ibig sabihin pala may bumalik pa at nakakuha ng batong yun. Opo. Yun na nga po. Saka anong ginawa niya sa'yo, pre? Duguan ka. Marami kang sugat. Pinahirapan niya ako. Inuunti-unti niya yung dugo ko. Sa unang tikim, gusto niya pa. Pero sa huli, napapangitan na siya sa lasa ko. Tapos yung tutoy sa bulsa ko umiinit. Kaya ako nakalaban. Pero sinasaktan niya pa rin ako. Isner, itong lalaki yung sinasabi mong nopyo niya. Nakita mo ba siya kasama ni Justin? Pinatakas po ako ng lalaking yan la. Natauhan po siya sa gayaman ni Justin. Sabay po kaming tumakas kaso nagkahiwalay po kami. Nandito po ba siya? Pray. Pero patay na siya. Bukas yung katawan niya at walang lamang loob. Tara na. Pumunta tayo sa bahay nila Iko. Kailangan mong magamot. Nang makarating nga kami sa bahay na mailamay ay nangibabaw naman ang maingay na tanong ng mga taong naroon tungkol sa kalagayan ni Abner. Nakakasama ng loob na parang pinaikot niya rin kami tungkol sa ginawa nila sa sementeryo. Pero hindi ko na pinairal yon dahil kailangan niya ng tulong. At mukhang yun din ang desisyon ni Lolo noon. Musika, naku Diyos ko naman Abner, duguan ka. Saan ka ba nanggaling? At saka anong nangyari sa'yo? Ang dami mong sugat ah. Teka gamutin natin yan sa kabuti nakabalik ka pa. Lahat ng tao dito makinig at mag-ingat kayo. Alam na namin ngayon kung sino ang aswang. At ayon kay Abner si Justin daw ang aswang. Si Justin pero hindi naman tunay na babae si Justin Rowley. Paanong siya ang naging manlalayog? Tulad nga ng sabi ko, ang bato ay may sariling isip. Kinokontrol niya ang katawan at sa pagkakataong ito, naging matalino siya. Pinakita niya sa atin ang katawan na akala natin na hinding-hindi niya baba. Pero kaya niya pala. At yung pagpili niya kay Justin ang patunay na mas malakas pa siya ngayon dahil kaya niyang bahayan kahit isang bakla. Talagang maraming nagulat sa natuklasan namin. Si Abner noon habang ginagamot ni Venus ay panay ang hingi ng pasensya sa mga taong nasa paligid. Ang iba pa roon mga kaanak ng mga nakalibing sa sementeryong binuksan nila ang libingan. Sinabi niya rin ang pangalan ng mga sangkot at kasama nga nila si Maricel.
Kasi kaya namin nagawa yun. Malaki kasi yung pera ang nakukuha namin eh. Kasi nga yung anting-anting binibenta ng mga peking antinggero sa ibang lugar, lalo na sa mga negosyanteng tao sa syudad na mahilig sa pampaswerte. Mahal po talaga ang isang tuway-tuway at mahal din po ang bayad sa amin sa oras na makakuha kami ng GAN. Ang sabi nila mas mabisa daw yun kapag albularyo ang kinuha o kaya manlugis kaya naman yung kay T. Oscar po yung nasa akin at niligtas niya po ako at sa kabila ng ginawa ko sa katawan niya ibabalik ko na po ito. Gusto ko lang din magpasalamat sa kanya. Hindi pa tapos ang laban. Magpasalamat ka na lang muna ngayon dahil buhay ka. Hindi pa rin namin nahuli si Justin nung gabing iyon. Talagang napakailap nito kahit hinanap pa rin namin. May isa na namang nagboluntaryo noon na itawas ang aswang at ginawa rin namin. Pero hindi pa rin ito matukoy kung nasaan. Kaya kinabukasan, pinuntahan namin to sa bahay nila. Si Justin kasi ay galing sa may kayang pamilya kaya ang bahay nila noon ay malaki talaga. Kilala siyang may kapatid na lalaki at nanay at kuya niya lang talaga ang kasama niya roon. Aba, parang walang tao dito ah. Dito ka ba niya itinago, Abner? Hindi po. Parang bundok at basukal na kagubatan po yung pinagdalahan niya sa akin noon eh. Hoy Justin, lumabas ka nga dyan. Olivia, nandyan ka ba? Nandyan ba yung anak mo? Huwag mo na yang pagtakpan. Jason, ilabas mo na yang kapatid mo. Nandyan naman yung sasakyan nila eh. Ibig sabihin may tao sa loob ba? Alam nyo at sa kapansin ko rin parang hindi ko nakita yung buong pamilya niyan dito sa loob ng isang linggo eh. Parang hindi ko rin namataan yung sasakyan nila sa labas eh. Ano ba inakayaan natin? Naku alingguray baka naman po makasuhan tayo niyan. Teka mukhang kaya naman po akyatin. Huwag na i-report na lang muna natin sa pulisyang si Justin. At saka ikaw mag-report ka na rin. Yung ginawa niyo sa sementeryo, maraming magrereklamo sa inyo. Ayos lang po. Kaya siguro hindi ako hinayaan ng Panginoon na mamatay dahil may kasalanan pa akong dapat pagbayaran. Okay lang po yun. Ang importante buhay ako. Tulad nga ng plano ay nireport namin sa pulis ang pagnanakaw ng mga tuway-tuway ng patay sa sementeryo. Si Abner noon wala ring pagdadalawang isip sa pag-amin. Kaya kasama si Maricel sa masasampahan ng kaso. Ang ginawa ni Abner bilang pagsuko ay sakripisyo para magkaroon ng permiso na mapasok ang bahay nila Justin. At sa pamamagitan ng warrant of arrest, pinuntahan ng mga pulis ang barangay at binisita ang lahat ng sangkot dito. Grabe yung iyak ni Maricel no pero wala siyang magagawa. Sumama pa kasi eh. Wala eh. Ganon talaga yung nagagawa ng pera sa tao. Kahit masama basta malaki yung kita, kakanain na nila. Yun nga lang hindi habang buhay na maitatago yung ganong sikreto. Kaya nga eh. Pero ito si Justin naman. Makukuha kaya siya dyan sa loob ng bahay nila? Mukhang wala yata siya dyan eh. Naku, ayan na oh. May lumabas na pulis. Tanungin nga natin kung anong nangyari. Musika, pero agad ring lumapit ang kapitan namin sa pulis na yon. At pagbalik ng kapitan, sinabi nito sa amin na patay lahat ng nakatira sa loob ng bahay. Maliban daw kay Justin. Ang nanay at kuya daw nito puro wakwak ang katawan at mga walang lamang loob. Dahil doon, mas lumaki ang balita tungkol kay Justin at talagang nakakawindang mga ginawa niya. Diyos ko, kinain niya talaga yung pamilya niya. Grabe na talaga to eh. Wala na talaga siyang sinasanto. Hindi na si Justin yun kasi nagawa niyang kainin ang pamilya niya. Grabe naman po yun Lolo Rolly. Hindi kaya kinain niya yung pamilya niya dahil lagi siyang binabantayan? Malaking posibilidad yon pero grabe ganito na siya talaga kabutal. Mahirap namang paniwalaan mo kasi kahit kinokontra niya palagi yung kuya niya si Justin yun eh. Hindi niya kayang manakit ng kadugo. Nako, kinikilabutan na talaga ako. Parang mas naging delikado na nga siya ngayon. Paano na pala ang barangay natin? Mga 1 oras ang nakalipas matapos matuklasan ang kalagayan ng loob ng bahay. Dumating na ang mga kumuha sa bangkay ng mga ito. Hindi ko man nakita ang kalagayan pero parang nakikita ko pa rin ang katawan ng pamilya niyang mga walang lamang loob.
At dahil sa natuklasang yon, nagdesisyon na rin ang mga pulis na tugisin si Justin pero hindi nila naiisip na aswang ito. Tapos kaming mga nagroronda, huminto dahil sa isang dahilan na himi sa kanya-kanya naming mga bahay. Musika, Lo. Tama ba ang gagawin natin? Paano kung umatake yun sa mga pulis? Hayaan muna natin siyang mag-isip na pinapawayan natin sa mga pulis yung paghahanap sa kanya. Alam ko naman na dito siya atake sa atin. Hindi natin siya mahuhuli kung sama-sama tayong lahat. Malakas ho ba talaga siya? Kasi po kung malakas dapat umatake na siya sa atin kahit marami tayo Hindi kahit malakas siya. May mga armas kasi tayong dapat niyang iwasan. Kaya niya hindi magagawa yun. Naintindihan ko tama nga ho kayo. Napahinto ako sa pagsasalita ng agawin ito ng agresibong pagtahol ng aso na naging alulong kalaunan. Galit na galit ang paraan ng pag-alulong na ito na naging dahilan naman ng paghahanda namin ni Lolo. Binuksan ko rin noon ang garapo ng asin at niloblob ang balaraw sa loob nito. Spencer, nandito na siya. Ihanda mo yung sarili mo. O Polo, handa na po ako. Spencer, Lolo ni, tulungan niyo po ako. Walang niya. Si Venusino Spencer yung aswang nandito. Tulungan niyo ako. Spencer, kumalma ka. Linlangin natin ang aswang na yan. Pero si Venus ililigtas natin siya sa ways na paraan. Maghiwalay tayo. Akong haharap sa kanya. Samantala linangin mo siya sa likod. Hindi Olo. Mas bihasa ka po dito. Ikaw pong umikot. Ako na bahalang humarap sa kanya. Alam ko ipapain niya sa akin si Venus. Sige, may punto ka dyan. O sige Olo, basta't mag-ingat ka sa buhok niya ha. O Polo. Ano Spencer? Matapang ka na rin ba ngayon? Bitawan mo si Venus aswang. Walang ginagawang masama yan sa'yo. At bakit ko siya bibitawan kung mainit ang ulo ko sa kanya? Bakit hindi mo na lang siya kunin kung kaya mo? Haypop ka talaga, Justin. Wala kang kaluluwa. Wala kang awa sa mga taong binibiktima mo. Paano mo nagagawang patayin yung pamilya mo? Dahil gutom ako sa pagkain. Yun yung tingin ko sa kanila. Halimbaw ka talaga. Ibaba mo si Vilius. Justin, tulungan mo ako. Aray. Bitawan mo na lang kasi ako. Aswang. Manalahinig ka. Epal ka kasi. Bakit ba kasi ako? Kung si Marizel naman yung lagi mong kasagutan, di ba? Wala akong kasalanan sa'yo, Justin. Aaray ko. Aray. Ang sakit. Wala akong pakialam kay Marizel. Alam kong kinulong na siya at kaya ikaw halata naman na paborito kang babae ng lalaki niyan at papatay kita sa harapan niya. Bitawan mo si Venus. Ang sakit. Walang ya ka talagang matanda ka. Lo si Venus bilis bumango ka kaagad. Aaray ko hindi ako makatayo Spencer napilayan yata ako. Ba't saan ka pumuntang babae ka? Bitawan mo ako Spencer Venus. Itong kamay ko. Bilisan mo. Abutin mo. Ling mga buhok to, bitawan mo sila. Hayop kang aswang ka. Mga kasama nandito yung aswang. Tulong. O nakukulit si Venus. Halika na dito. Aaray. Bitawan mo yung ko-aswang. Spencer. Ako sao na magtatapos ang pamilya niyo bilang malulungis. Papatayin kita para hindi ka na magalak. Nagkakamali kaong sayo. Aray ko. Anong bumod sa paligat ko? Ang init. Mabuti na lang isang batuhan ko lang noon ang kutsilyo sa kanya. Bumaon agad. Nabitawan niya kami ni Venus noon at mabilis kong pinatayo ang babae saka pinatakbo papasok ng bahay. Diyan ka lang. Huwag kang lalabas. Mag-iingat ka, Spencer. Si Lolo Rolino. Angasin sa kayong lighter. Pagtutulungan niyo ako. Hindi ako magpapatalo sa inyo. Mamatay kayo. Pero ang init ng kutsilyo. Ano ba to? Balaro yan ang ninuno ko.
Baka naalala mo pa. Tapos o pang-asin. Ang inis. Babalikan ko kayo. Hindi ka na makakaalis pa. Hindi para sa iyong batong yan. Justin. Hindi niyo makukuha sa akin ang bato dahil dito. Nagagawa ko sa sarili ko ang gandang gusto ko. Masaramdaman ko ang pagkababae at hindi pagkalalaki. Ang daming tao. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ano? Tatakas ka na naman. Hetong sayo buntot pangil. Paulit-ulit siyang hinahampas ni Lolo Rolly ng batdot pagi sa mukha at ako naman umakyat hanggang sa balikat niya habang ginagamit ang buhok nito. Ayan na siya mga kasama. Pinagtutulungan siya ng maglolo. Patayin na natin ang aswang na yan. Ginawa nga namin ang lahat para hindi siya makaalis. Hindi rin siya makapalag noon dahil sa balaraw kong nakabaon sa dibdib niya at hagupit ng buntot pag inilolo na matagal makuha ang sakit hanggang sa bumukas ulit ang bahay. Hoy aswang! O ang asin para sayo. Ang sakit. Hang init makakasama. Yung kawayang pulo ang gamitin nyo. Hindi pwedeng ikulong. Patayin ito dapat kasi kahit sa kulungan, kaya kayo patayin ito kahit ang buhok niya. Tama. Patayin niyo na siya. Nakita niyo naman ang nangyari sa pamilya niya. Hindi malabong gawin niya dinto sa atin. Sumunod naman ang mga pulis na sinabi namin. Habang todo pigil kami ni Lolo sa aswang na hindi lang makaalis. Walang nagawa ang aswang noon ang pagtulungan naming mga tao. Kahit si Aling Guray noon, tumutulong para lang mapatay ito at bumaon na sa kanya ang lahat ng kawayang bulo at iba pang sandatang hinanda ng mga ito laban sa kanya. Lumapoy-bay na siya. Mukhang mamamatay na to, mukha nga po hindi na siya gumagalaw At bumabalik na po siya sa dati niyang anyo. Diyos ko po Spencer, nakakakilabot pala ang itsura niya. Naku! Ayan na nga si Justin. Diyos ko naman Justin. Bakit ka naman nagkaganyan? Ang sakit. Ang sakit. Sobra. Justin, pasensya na kung kailangan naming gawin yun ha. Kung may ibang paraan lang sana na para iligtas ka, gagawin namin yun. Pero wala talaga Aayos lang, Spencer. Pinatay ko na ang kuya ko. Pinatay ko na rin ang mama ko. Ayoko na. Mabuhay, Justin. Nasasaktan talaga ako sa nangyari sa'yo. Ano ba kasing ginawa mo? Sinubo mo ba yung bato o napunta lang basta sa'yo? Pagkatapos kong kumain ng duhat, hindi ko na alam ang nangyari. Duhat? Hay! Nagpanggap bilang duhat ang bato. Hayaan mo Justin, ipagdadasal kita ha. Ayos lang yan. Sige na, magpahinga ka na para makahingi ka ng tawad sa kuya at mama mo. Napakaganda mo pa namang bata tapos nagkaganyan ka. Salamat po, Aling Guray. At sa wakas nakarinig na din ako na maganda ako. Justin, aalis ka maganda sa mundong ito, sige na huwag ka na magpakahirap Umikit ka na at magpahinga. Spencer, salamat kasi lumapit ka nang sa ngayon ikaw naman ang makiaso. Justin, anong kinakuha mo? Bitawan mo ako. Kasalanan mo ito kaya ililipat ko sa'yo to, Justin. Justin. Huwag Justin. Bisawan mo si Spencer. Ikaw palang babae ka. Halika dito. Venus. Ano ba Justin? Itigil mo to, ayokong tanggapin yan Bitawan mo ako. Biglang umalingaw ang putok ng baril noon sa paligid. Nabitawan ni Justin si Venus at tuluyan na nga itong lumupaypay. May butas na ito sa noo at lumabas na ang pulang likido roon. Mabilis ko namang hinila si Venus at napatingin sa pulis na bumaril kay Justin. Hindi nagtagal. Lumabas sa bibig nito ang bato ng aswang at agad itong kinuha ni Lolo at ibinalik sa garapo na may asin. Hay! Ayan, salamat at patay na talaga siya. Kayon, paano ko ba itatago itong bato na ito na hindi na maungkat pa? Kasi ilang beses na itong tinago sa siguradong paraan pero naungkat pa rin. Hindi na ito pwedeng ibalik pa sa libingan ng anak ko. Musika, kahit sino ay walang suhestyon noon.
Kaya pansamantala nakatambay sa baol ang garapo na yon. Ilang taon ang makalipas noon, naging asawa ko si Venus. Pareho na kaming may trabaho, nakapag-ipon at naisipang magpakasal. At nang kasal na kami, pansamantala kaming tumira sa bahay nila. Ngunit nang makaipon ay nagpatayo kami ng sariling bahay. Doon ko kinausap si Lolo na ang garapo ng asin para siguradong hindi na makukuha pa ay ilagay namin ito sa pinapagawa naming septic tank. Musika, ako lang ba yung natatawa dito, Spencer? Natatawa sa ano ito para masiguradong hindi makukuha ulit yung garapon sa septic tank talaga. Isang pangtingin mo sinong hangal naman yung magsasakripisyong kunin yan sa loob kung puno ang septic tank na yan. Di ba? Kaysa naman dun sa libingan ba? Kaya nga wala lang. Natatawa talaga ako ang hirap kasi itago. Ilang beses na nilibing yun pero naukay pa rin. Sa septic tank na lang Titignan na lang natin kung makukuha pa yung pesting bato na yan. Sa ngayon po Miss Claring, nakatira na kami sa malaki at sementadong bahay. Para bang naiporiti namin ang asawa kong palakahihin yon para siguradong baon na baon ang garapon ng asin na may bato ng aswang. Hanggang sa magkaroon na nga kami ng anak na kasalukuyan ng nasa 3 taong gulang at babae po siya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar at Sir J. Ako pong muli ito si Spencer. Lubos na gumagalang musika.